Ginising si Basilio ng replika ng kampana para sa misa de gallo. Palihim siyang nanaog sa bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagkabatselyar at pinuri ng kanyang mga propesor. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan na rin niya si Jolie. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Matutulungan ko ba kayo din, Dinukot ni Simon ang kanyang revolver at tinutok ito kay Basilio. Ang taon na po ngayon ng aking ina na ilibing dito sa pokling ito. At ikalagay kong ako ay makaganti sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. Dakila, isang taong ipinalalagay ng lahat, liban sa akin na namatay na. Basilio, nakakabatid ka ng isang lihim na maaring itasawi ko. Hindi kita patayin sa pag-asang hindi mo ito pagsisihan. Isinlaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Naglagalag ako at nagsikap, makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbalik ako upang ibagsak ang masamang pamaalaan at padaliin ang pagkasira kahit may dumanak ng maraming dugo at kabataan na walang karanasan at mapangarapin. Hinihingan niyong wikang Kastila, ngunit anong maging hangarin niyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po, kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamalaan, magiging sanhi ito ng paglapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Anong gagawin niyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang Katubo? Ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang kaisipan? At maging malaya? Lalo kayong magiging alipin yan. Salip ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas laban sa kabataan. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ang inyong binabalak, ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hiniling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan, sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso.